Ayan, magandang buhay po mga kaani. Na ito na naman si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood, sa ating mga tagapakinig at sa mga bago nating subscribers at kasama nating mga magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon is gaano ba katagal bago ma-expired ang isang binhi o yung binhi natin na itatanim. Napakahalaga po nito na malaman natin dahil alam naman natin hindi biro ang paghahanda ng lupa. So yung land preparation, dyan po napakalaki ng gastos po natin. Tapos yung ating binhi na inaasahan natin na isasabog o ipupunla, hindi pala tutubo sa tamang oras. So yun po nagiging problema. Naranasan din po ba ninyo yung mga ganong bagay? So yan po ay naranasan din po namin. So lalo na po kapag ka ang binhi ay bigay sa atin, Ayan, at yung binhi ay walang yung sako ay walang mga impormasyon tungkol dun sa mga binhing natanggap natin. Ayan. Kaya napakahalaga po ng ginagampanan ng mga impormasyon na naandun sa tarheta o dun sa sako mismo. Lalo na pag ito ay galing sa mga sa government o dun sa ating mga municipal agriculturist o sa Department of Agriculture. Unang-una po, dapat natin malaman yung date of harvesting. Ayan. So, para doon makita natin, makabilang agad tayo. Ito bang binhi ito, tutubo pa, Ayan. So, marami pong mga bagay ang kailangan isaalang-alang para malaman natin na itong binhi na ito ay tutubo pa. Kaya pag-usapan po natin. Ayan. So, ito po yung number 1. Mataas ang moisture content. Ito na po siguro yung pinaka-common na nagiging problema kapag hindi tumutubo ang palay natin. So ano po bang ibig sabihin nito? For example, umani po kayo ng January. Ayan, so maganda ang init ng araw, ibinilad natin ng tama. Ang binhi, meron siyang 14% moisture content. Ito po yung pinaka porsyento ng tubig sa butil ng palay. Meron na lang siyang 14% na tubig sa butil ng palay. Ayan. So yung pong percentage na yan ay safe na po ang palay na yan para po ating ilagay sa bodega. Ayan, 14% moisture content. So ibig sabihin kapag ang MC natin ay mas tataas pa diyan sa 14% at in-store natin sa bodega natin, ay posible po na yung palay natin ay muling sumariwa at magkameron ng amag. Ayan. Kaya po 14% pababa, mas maganda ho. Ayon po sa pag-aaral, kapag mas mababa ang moisture content ng palay natin, mas matagal po siyang mas tatagal ang buhay niya. Ayan. Kaya nga po kung naalala niyo po, yung pong mga varieties natin na naka-store sa GenBank o sa IRI, mga naka-aircon pa ho yan, mga negative degree centigrade pa dahil sila po ay mas tumatagal kapag mas mababa ang moisture content. At yung iba nga po ay maaabot pa ng mga 100 years. Yan, kapag po sila ay na-stock sa mas malamig na lugar. So, ganun po yun. Yung pong sa moisture content. Ngayon po, kapag po yan pong palay natin ay hindi maganda ang pagkaka-stock, pagkaka-store sa bodega natin o minsan sa gilid na lang ng bahay natin o kung saan man pwede na tatakluban lang, or pwede rin sa bodega bago i-deliver at ipamigay sa ating magsasaka. At ito po ay hindi maganda ang pagkaka-store at yung lugar po na pinaglalagyan ay mataas ang humidity. Ibig sabihin ay yung amount of moisture in the air o yung maalinsangan ang lugar. O yan So maraming tubig sa paligid, yun po ay naa-absorb po nung butil. Ayan. So pag na-absorb po nila yan,
yung butil na yan, kahit po yan ay in-store natin ng 13-14% moisture content, yan po ay tataas ang moisture. So magiging siyang 15, 16, at habang tumatagal na naka-store yung palay natin o naka-imbak, at hindi pa na pupunla o na bababad para ipunla, ito po ay tataas ang moisture na nagiging dahilan para hindi po siya tumubo. Yan, ganun po yan. So, kaya po napaka-importante po na alam natin kung kailan po hinarvest yung ating palay. Ano po? Ayan, for example, January. Yan. So, pag yan ay nag-harvest natin ng January, February, mukhang okay pa yan. March, April, hanggang 6 months po. Tingnan po natin. At tataas po ang moisture content niyan. So, bababa naman po ang germination rate niyan. At ayon nga po sa National Seed Quality Control Services ng BPI, ang germination rate para po maganda na tayo po ay makakasiguro na may itatanim tayo o may ipupunla tayo o may isasabog tanim is around 85% ang germination ng palay po natin. Yan. Kaya po, yung 6 months, ito po ay hindi na dapat nating patagalin pa doon. Kapag po yung mga inbred varieties po natin ay hindi naman kagandahan ng packaging. Pero kung mapapansin nyo po, kung mga hybrid varieties, lalo na po galing sa mga private companies, napakaganda po ng mga packaging po nila. Ano po? So talagang halos hindi siguro makakapasok ang moisture dahil napakakapal ng kanilang balutan. Yung iba nga po ay plastic pa. Kaya naman po kahit 1 year na, wag lang mabubuksan ay tutubo pa rin po. Okay, so yung number 2 naman po tayo, no? Sobrang pagkukulob. So ito pong number 2, meron po kasing step by step na paraan para ito po ay makamit natin yung resulta. So syempre yung atin pong palay, lalo na po yung mga inbred varieties, ano po, para masigurado natin na puro talaga yung ating ipupunla. Ibig sabihin walang halong ibang mga dumi, mga ganyan, mga tulyapis. Pinakamaganda po talaga niyan, yun pong ating ikukulob o ating ibababad ay ibibilad muna natin ng mga 1 hanggang 2 oras para sila ay mabuhay, maggumising, parang gumising ang diwa nila. Yan. Pagkatapos po niyan, kinabukasan po ay atin na pong ilalagay sa drum na may tubig upang sa ganun po palulutangin po natin yung mga tulyapis. Yan. Yung mga tulyapis, ito po yung mga butil ng palay na lumulutang sa ibabaw at ito po yung mga walang laman. Kasi po kung ito'y isasama pa ho natin para ibabad at ikulob, ay hindi na rin naman mabubuhay, ay alisin na po natin. Pero hindi po naman ganun kapag ka-hybrid, kasi sa hybrid ay mga half-filled, mga minsan mga bukas pa nga yung kanilang mga butil, So iba ho yun. Yun po kasama ho yun sa pagkukulob. So dito pong mga inbred, ito po ay inaalis na po yung mga tulyapis. Pagkatapos niyan na maalis nyo, saka nyo lang po ibababad siya ng 12 to 24 hours at kung sa running water po, dire-diretso lang po yan. Pero kapag po sa drum nyo gagawin, di syempre papalitan nyo ang tubig every 6 hours. Po. Ngayon naman po, yun na pong pagkukulob na. Pag sinabi yung pagkukulob, ito naman po yung tatakloban na natin yung palay na binabad natin para mag-init siya at pumutok yung butil. So ito po ay ginagawa natin ng 12 to 24 hours. Yun, sapat na ho yun. At kung mag 36 hours pa, ay ayan na ho, baka masobrahan na sila, mamatay na yung butil. Po. So importante ho sa pagkukulob, dapat natakloban natin siya ng dayami, tapos ilagay natin siya dun sa medyo naka-elevate sa lupa para makacirculate, makadaloy ng maayos
yung hangin sa paligid at paminsan-minsan every 6 hours, pwede po natin silang basa-basain po ng tubig. Ayan. Kung 36 hours na at hindi pa rin tumutubo, ibig sabihin ay may problema po talaga ang inyong binhi. Ito naman po yung number 3, patay na ang binhi. Ayan, baka naman yung itatanim natin na binhi ay talaga namang patay na. Hindi pa nagsisimula ang laban, patay na siya. So bakit po? Kaya napaka-importante po talaga ng National Seed Quality Control Services ng BPI na sangay ng Department of Agriculture, kasi sila po yung nagche-check ng mga binhi na ipamimigay sa farmer kung ito ba ay arigladong talagang tutubo ng 85% pat na mataas o higit pa. Ayan. So, bakit po patay na? So, ito po ay dahil dun sa paraan ng pagtutuyo. So, kasi po dapat ang binhi ay tinutuyo, maximum na yung init na around 42 to 45 degrees centigrade. Kapag mas mataas pa dyan, mamamatay na talaga ang binhi. Sabi nga, matutusta na po yan. So, kaya po, napaka-importante po na ang mga kung gumagamit kayo ng mga mechanical dryer like flatbed dryer, recirculating dryer, namomonitor po yung init ng mga dryer na facility na ito. So, isa pa ho, kung kayo naman po ay gumagamit ng mga solar dryer, sobrang init ng araw yan, nakakamatay din po yan. So, lalo na po, pagka ganito po ang senaryo, umani po kayo ng palay na basa. Basa yung palay, inani nyo. Medyo tumutulo-tulo ng kaunti. Ngayon, nung naisako nyo, syempre, tumutulo pa rin yan, basa eh. Ngayon, kinabukasan, uminit ang araw, napakaganda ng init ng araw. So, binilad natin ngayon. Ayan So, kapag yan po ay natuyo nyo ng maghapon, kinabukasan, sigurado po, malamang sa malamang, patay ang binhi nyo. Ayan. Kasi po, bakit? Nagulat po yung butil ng palay. From halimbawa, kung natulo yan, mataas ang moisture content niyan, around mga 26, 27, 28 ang kabasaan ng butil ng palay. Bigla nyong ibababa sa 13%, 14%. So, mabibigla po yung palay nyo. So, maaari pong mamatay yun. Ang isa pa ho, kung kayo po ay seed grower, maganda po na ang palay, dahan-dahan lang ang pagpapatuyo. So, ibig sabihin, kapag nagbilad ka ng 8 a.m., dapat 12 ng tanghali, pinipinaw na natin. Hindi na natin pinapaabot pa ng hapon. Yan. Bakit po? Dahil sobrang init nga po. Ngayon, yung iba, ang ginagawa, pag nagbilad, maghapon hanggat may araw. Ngayon, pag pininaw nila yung palay na binilad, pag inalis nyo na, pag ginayak nyo na, isasako nyo na, may makikita kayo sa ilalim ng net na basa. Bakit po? Yan. Yun ang nagiging dahilan. Yung basa na yun ang nagiging dahilan kung bakit namamatay din ang binhi natin. Bakit po? Kasi po, ang nangyayari dyan, yung init ng araw, sobrang init ng binhi. Ngayon, sa hapon na, pagpahapon na siya, mga alas 3 na, alas 4 na, nag-i-evaporate naman na yung init na nanggagaling sa lupa o lalo na sa semento. Pag nag-evaporate yan, pataas, at yung paligid naman ay malamig na. So, yung init na nanggagaling dun sa lupa o sa semento at yung lamig na nanggagaling sa paligid, pag nag-abot yan, ang tatamaan yan ay syempre yung pagitan nun, so yung palay. Kaya nangyayari sa palay, nakakrak, nabiak. Yan. Kaya minsan, nakakasasabihin natin dun sa bayuhan, abay maganda naman ang pagkakabilad ng palay ko, tuyong-tuyo. Bakit nung binayo mo, putol-putol. So, parang may problema yung bayuhan nyo.
So actually, hindi yung bayuhan ang may problema. Ang may problema ay yung paraan ng pagbibilad dahil nga po hindi maganda ang pagkakabilad. Nasobrahan sa bilad. Inabot ng sobrang hapon na. O yan. So yun po ang konting mga kasagutan. Konti lang po ito. Kung meron pa ho kayong mga alam na kasagutan dito sa ating pinag-usapan ngayon, paki-comment lang po sa ibaba. So yun lang po, like, share, and subscribe.